Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 31, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 13, verse 21 to 33, verses 36 to 38. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibilis siya ni Jesus ng kailangan sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha ng Nang makakain na si Judas, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag na din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit hindi po ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Holy Tuesday po sa inyong lahat. Alam nyo, kapag iniisip natin yung 12 apostles, dalawa agad na karakter ang tumatatak sa atin. Yung una si Pedro at pangalawa, sino? Sino naisip nyo? Tama, si Judas Iscariote. Si Pedro ay kilala sa kanyang tapang at pagmamahal kay Jesus, kahit minsan ay nagkukulang. Si Judas naman, kilalang kilala natin dahil sa kanyang pagtataksil. Madali tayong magbigay ng mga negatibong tingin kay Judas. Pero kung tutuusin, si Judas ang mas nangangailangan ng pagmamahal. Kasi, pag tinignan po natin, mas madaling mahalin ang mga taong naririyan para sa atin. Pero ang tunay na pagiging Kristiyano ay ang magmahal at magpatawad sa mga taong naghudas sa atin. Hindi ibig sabihin binabaliwala natin yung ginawa nila, kundi pinipili nating sundin ang halimbawa ni Jesus na nagmahal hanggang huli. Pinakain si Judas hanggang huli. At alalahanin natin, huwag tayo laging magtuturo dahil minsan sa buhay natin o madalas sa buhay natin, tayo din ay nagiging Judas. Sa Ebanghelyo,
itong dalawang karakter na ito ang lumulutang. Si Judas na nagbenta kay Jesus. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, hindi siya tinanggal ni Jesus sa hapag. Pinakain pa rin, pinakitaan ng pagmamahal. Si Pedro, siya yung nagdeklara ng katapatan. Pero pag tinignan mo, anong sabi niya? Susunod po ako sa inyong Panginoon. Pero kalaunan, siya rin yung unang itinanggi si Jesus ng 3 beses. Kahit ganun niya kamahal, kahit ganun yung kanyang ginawa, minahal pa rin siya ni Jesus at binigyan ng pagkakataong bumangon muli. Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga komunidad, may mga taong nagiging Pedro. Sumusuporta pero minsan nagkukulang. Pero meron din mga taong nagiging Judas. Nasasaktan tayo, naloko tayo o napagtaksilan. Madali mahalin yung mga Pedro sa buhay natin. Pero ang hamon, yung pagiging Kristiyano, ay magmahal at magpatawad ng mga Judas. Hindi natin binabaliwala yung sakit, kundi para ipakita na ang pag-ibig ni Jesus ay mas malaki kaysa sa kasalanan. Ang tunay na pagsunod kay Jesus ay hindi lang pagmamahal sa mga taong mababait sa atin, kundi kasama na rito yung pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Dahil doon, nakikita ang liwanag ng Ebanghelyo. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa iyong halimbawa ng pagmamahal na walang hanggan. Turuan mo kaming mahalin hindi lang ang mga taong nariyan para sa amin, kundi pati ang mga nakasakit at nagtaksil sa amin. Bigyan mo kami ng lakas na magpatawad at gawin mo kaming daluyan ng iyong awa at pag-ibig. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito. Share natin sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya. Lalong-lalo na sa mga taong napagtaksilan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.